Ang ibig niyo po bang sabihin ay sa demonyo ang sinasamba niyo? Tama po ba, Tay? Alagad din po ba kayo ni Satanas? Anak, nais kong maintindihan mo na hindi porket pumanig ako sa kalaban ng Diyos Ama na kilala niyo ay masama na akong tao. Ang kapangyarihan ng alanganin ay ginagamit ko sa tama at wasto upang makatulong ng palihim sa mga taong nangangailangan dito sa lugar natin. Kaya naman, huwag mo akong husgahan base sa aking piniling landas, anak. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyong lahat ay naganap sa isang malayong bayan sa Palawan. Lahat ng mga tauhang mababanggit ko sa kwentong ito ay pinalitan ko na ang pangalan upang mapangalagaan ko ang kanilang pagkakakilanlan at hindi ko na rin pinangalanan ang lugar upang hindi ito magkaroon ng masamang konotasyon sa mga taong nakakaalam ng lugar na yun. Taong 1979 ay nasa edad 17 anyos na ang pinsan kong si Kuya Arnel. Dahil na rin sa hirap ng pamumuhay nila sa Palawan at tanging pagkakopra rin lang ang kanilang kabuhayan, ay walang nagawa ang pinsan kong ito kundi ang tumigil sa kanyang pag-aaral. Nang sa gayon ay may makasama ang kanyang ama sa mga trabahong pinapasok nito, lalong-lalo na sa bukid kung saan sila kumukuha ng kanilang kabuhayan. Sa pagkakatanda ni Kuya Arnel ay nasa 7 o 8 buwan nang nagdadalang tao ang kanyang nanay. Kaya naman nagdodoble kayod ang kanyang tatay Regulus para pangtustos kung sakaling manganganak na ang kanyang nanay. Dahil sa maselan ng kalagayan ng kanyang nanay, ay pinatigil na ito ng kanyang tatay Regulus sa pagtatrabaho at sinabing unahin na lang muna nito ang pag-aalaga at pagbabantay sa mga alaga nilang hayop tulad ng manok, baboy na inaasahan nilang maibebenta sa mga susunod na buwan. Isa pa ay may 2 pang maliliit na kapatid si Kuya Arnel na kailangang asikasuhin. Bilang panganay sa kanilang magkakapatid, ang Kuya Arnel, ay ito ang nagsakripisyo at naging katuwang ng tatay nila na tumulong sa pagtataguyod ng kanilang pamilya. Sa araw-araw na pagkuha nila ng trabahong mag-ama, ay wala na silang pinipili. Basta't kikita sila ng pera, ay handa silang gawin ang lahat maliban sa mga hindi makatarungang gawain. Pero sumapit ang buwan ng tagmais, ay dito na sila nagtanim ng mga binhi nito habang pinapanood lamang sila ng kanyang nanay at mga nakababatang kapatid. Masaya naman ang payak at simpleng pamumuhay, pero sadyang nakakapagod ang ganong gawain, lalo na kung araw-araw at paulit-ulit itong ginagawa. Kaya naman, sa tuwing wala silang inaasikaso sa bukid, ay humahanap si Kuya Arnel ng alternatibong paraan upang kumita ng pera at maitulong sa kanyang mga magulang. Isang umaga, habang natutulog silang magtatay, ay tila may napansin si Kuya Arnel sa kanyang tatay Regulus. Lintik naman ang sigla nito dahil ngayon lamang niya nakitang ganun pala kumilos ito sa bukid, na kahit ilang oras na silang nagbubungkal ng lupa, ay malakas pa din ito at para bang walang kapaguran. Samantalang siya kasi ay ilang minuto pa lang ang lumilipas, ay para ba siyang mahihimatay na dahil sa pagod at pagkauhaw. Ayon pa kay Kuya Arnel, na dire-diretso din ito kung magtrabaho at walang pahipahinga. Ang pinakapahinga lamang nito ay kung iinom ng tubig o di kaya'y titignan ang kanilang kalabaw na pang-araro. Hindi niya din nakitang umupo ang tatay niya dahil sa mga gawain na nais niyang matapos na paspasan ang mga trabaho. Ayaw na ayaw din ng tatay ni Kuya Arnel na may naiiwang gawain sa bukid bago sila umalis at muling babalikan kung umaga. Hanggang sa lumipas lamang ang ilang linggo, ay hindi nila namamalayan na halos napuno na pala ng tanim na mais ang buong bukid na kanilang patuloy pa ring tinatamnan.
Pero kahit na mabilis nilang natapos ang pagtatanim doon, ay hindi mawala sa isip ni Kuya Arnel na kung bakit para bang minamadali na Tatay Regulus ang pag-aasikaso nila doon. Isa pa ay sa lahat ng ipinanganak ng kanyang nanay at ipinagbuntis kasama si Kuya Arnel, ay dito lamang niya nakita ang kanyang Tatay Regulus na para bang binabagabag ng kung anong hindi niya malaman. Kaya naman hindi niya maiwasang mapatanong sa kanyang sarili na kung ano ang bumabagabag dito. Oh, mahal. Hindi ba sinabi ko sa'yong huwag ka na magpapakapagod at masela ng kalagayan mo? Baka mapaano pa ang anak natin at mas lalo tayong mahirapan. Bakit nung huling pagbubuntis ko naman ay patuloy pa din tayo sa pagtatrabaho at pagsasaka? Kung tutuusin nga ay mas mahirap pa ang gawain na tinapos ko dahil nanggagamas ako ng mga palay, hindi pa? Oo nga, Delia. Pero iba na ang sitwasyon ngayon, di ba? Makinig ka sa akin na. At kami ni Arnel bahala dito. Mabuti pat ikaw na lang mag-asikaso ng ating pananghalian para masarap, ano? Matapos ang lahat ng mga gawain nila sa bukid noong araw na yon, ay naligo si Kuya Arnel at nagtungo sa bahay nila Aling Wena upang dito makibalat ng kopra. Dagdag kita din yon para sa masigasog kong pinsan. Ayon din sa kanya na hindi pa huli ang lahat para sa kanyang pag-aaral dahil gustong-gusto niyang makapagtapos kahit high school lamang. Nang sa gayon ay magkaroon siya ng pagkakataong makahanap ng mas mainam na trabaho kaya nag-iipon siya ng patago. Alam niya sa kanyang sarili na hindi na siya makakahabol sa pagtatapos ng taong yon. Kaya naman, ginugol niya ang kanyang sarili na mag-ipon para sa susunod na taong darating ay may pangtustos na siya sa sarili at sa kanyang pangarap. Kaya naman, habang abala siya sa pagbabalat ng kopra, ay napapangisi siya dahil sa tuwa. Nang matapos si Kuya Arnel sa pagkakopra kila Aling Wena, ay umuwi na ito sa kanilang bahay. Dahil malapit ng dumilim, ay siya ang maghahanda ng hapunan. Kahit napagod na siya sa maghapong pagtatrabaho, ay hindi niya ito iniinda. May sa kutuparan lamang ang kanyang minimithi. Nang lumabas si Kuya Arnel sa likod bahay upang kumuha ng tubig na ipangsasabaw sa sinaing niya, ay nakita niya ang kanyang Tatay Regulus na tila ba may kinakausap ito sa gawin ng kanilang bakuran sa puno ng santol. Nung una ay hindi niya ito pinansin dahil may kadiliman ang gawing yon at nagpatuloy lang siya sa pagsalok ng tubig mula sa kanilang maliit na balon. Nang papatapos na siya, ay muli niyang sinipat ang kanyang tatay dahil mukhang seryoso ang mga pinag-uusapan ng mga ito dahil sa mga kakaibang pagkumpas at pitik ng ulo nito. Hindi rin niya maiwasang mapakunot ng doo dahil ngayon lamang niya nakita na umaakto ang tatay niya ng kakaiba at hindi normal. Kaya naman, isinantabi niya ang sisidlan na pinaglagyan niya ng tubig at palandaliang pinagmasdan niya ang kanyang tatay. Labis ang pagkabigla niya nang mapansing wala naman itong kausap dahil kung meron man ay makikita niya ito kahit na madilim ang kinapapwestuhan ng mga ito. Isa pa'y malamlam rin ang sinag ng buwan, kaya naman bahagya niyang natatanaw ang puno at yung tatay niya. Nang tila tapos nang magsalita ang kanyang tatay, ay hindi siya makapaniwala sa ginawa nito dahil idinikit ng tatay niya ang ulo nito sa puno ng santol sa hindi malamang dahilan. Sinipat maigi ng Kuya Arnel ang ginagawa ng tatay niya dahil habang nakadikit ang ulo nito sa punong santol ay para bang naghihimno ito ng isang awit, ngunit hindi niya alam kung anong kanta ito. Ilang saglit pa ay may nahulog na kung ano mula sa ibabaw at bumagsak sa lupa. Kaya naman nataranta siya nang humarap sa gawin niya ang kanyang tatay upang damputin ang bagay na nahulog. At sa pagyuko ng kanyang ama ay sinabayan niya ito at nagmadali siyang pumasok sa loob ng bahay at sa kabutihang palad ay hindi siya nakita nito.
Matapos na madampot ng kanyang ama ang bagay na yon, ay pumasok na rin ito sa kanilang bahay. Tay, napansin ko po na parang may kausap kayo dun sa gawin ng puno ng santol ah. Si Ninong Hermie po ba yon? Kailan lang kasi hinahanap ka nun sa akin eh. Kausap? Baka si Atong. Nakita ko siya dumaan kaya binati ko. Hindi tay. Kanina pa yun mula nung binati mo si Mang Atong eh. Ang tinutukoy ko po, ngayon lamang bago ka pumarito sa loob ng bahay. Nako anak, baka nagkakamali ka ng mga nakita at narinig. Wala akong kausap sa labas. Nagpapahangin lamang ako doon habang naninigarilyo. Ayun lang, at wala nang iba pa. Matapos sabihin ito ng Tatay Regulus niya, ay agad niyang inutusan ang nakababatang kapatid ni Kuya Arnel na si Ate Neng na kumuha ng isang maliit na palayok at may ilalagay siya doon. Agad naman siyang sinunod ni Ate Neng at nang bakuhan na niya ang maliit na palayok, ay kitang-kita ni Kuya Arnel na may kung anong inilagay ang kanyang tatay doon sa loob ng palayok. Tila bunga yun ng kalamansi, ngunit hindi niya masyadong sigurado dahil agad din na tinakpan ito ng tatay niya at inilabas upang lagyan ng tubig mula sa balon nila bago itinabi sa loob ng kwarto ng kanyang magulang. Ngunit bago ito upasok ng tatay niya, ay pinalapit siya nito at may sinabi. Anak, Arnel, makinig ka sa akin mabuti ha. Kapag may pumaritong bisita o kahit na sino magpunta dito upang makiinom, ay kuhanin mo itong palayok dito sa kwarto namin ng nanay mo. Salukan mo ang laman nito at isalin sa lagayan na puno ng tubig at ihalo mo ang katas nito at saka mo ipainom sa mga hindi inaasahang bisita. Siguraduhin mo rin na makakalagok ang mga ito o di kaya'y mauubos nila ang laman ng tubigang ibibigay mo sa kanila. Dahil sa naintindihan niya naman ang pinakabilin ng kanyang tatay, ay sumagot siya ng pagsang-ayon, ay bigla siyang nakaramdam ng kakaiba sa kanyang katawan. Bigla kasing nanlambot ang mga tuhod niya dahilan nito at ang kanyang muntikan ng pagkatumba nung mapasandal siya sa pintuan ng kwarto ng kanyang mga magulang. Agad siyang kinurusan ng kanyang tatay sa noo gamit ang daliring na isawsaw sa langis ng palayok na hawak ng kanyang tatay. Bigla na lang siyang nakaramdam ng ginhawa sa hindi malamang dahilan at bumalik ang kanyang ulirat, kaya naman nagkaroon siya ng pagkakataong mapigilan ang pagkasalampak niya sa kinatatayuan. Takang-takaman sa nangyari, ay kaagad niyang tinawag ang Tatay Regulus niya upang tanungin kung bakit siya nagkaganon. Tay! Tay! Anong nangyari sa akin? Bakit po ako nakaramdam ng kakaiba? Para bang nawala ako panandalian sa aking sarili at nagdilim ang aking paningin. Shh! Huwag mo lakasan ang sinasabi mo at baka marinig tayo ng nanay mo. Nagmadali din siyang niyaya na lumabas ng bahay ang kanyang tatay at doon sila nag-usap upang hindi marinig ng nanay ni Kuya Arnel ang kanilang pinag-uusapan. Nagdududa man, ay sumama ito sa kanyang tatay. Dito ay pinagtapat ng kanyang Tatay Regulus na ang bagay na inilagay niya sa loob ng palayok ay isang kaputol ng sungay ng isang malakas na demonyo na siyang gabay nito. Dito ay nakaramdam ng matinding panalamig ng katawan si Kuya Arnel dahil sa narinig niya sa kanyang tatay. Ayon pa sa tatay niya, ay kailangan noon na ibabad sa natural na tubig na may halong langis upang lumabas ang katas na siyang kailangan ng kanyang tatay dahil may paggagamitan siya nito. Ayon pa sa tatay ni Kuya, ay magiging bato ang sungay na yon pagkalipas ng ilang buwan at magiging mutya ng demonyo o bertud ng diablo na magagamit niya sa paglaban sa mga abusadong albularyo at mayayabang na mga antingero sa kanilang lugar. Napakunot naman ang noo niya nang marinig ang tungkol doon, kaya't dito na siya nagsimulang magtanong sa kanyang tatay. Tay, ano po bang gagawin niyo doon sa sinasabi niyong makukuhang katas mula sa sungay ng demonyo? Anak,
Ang katas na yon ay mataas na uri ng kabandag o lason sa kahit na sinong nilalang, kasama tulad ng mga mahihinang demonyo, engkanto, mga lamang lupa at pati ang mga aswang. Kahit na tayong mga tao ay maapektuhan din sa nakakamatay na lasong taglay doon. Sa oras na madampian ito sa labi ang sino man na gusto mong biktimahin, ay paniguradong katapusan na ng nilalang na yon. At paniguradong hindi na ito aabutin ng kinabukasan. Isa pa'y walang lunas o gamot sa kabandag na yon. Kaya naman, takot na takot ang kahit na sinong nilalang doon. Lalong-lalo na ang mga divinong nilalang tulad ng mga mabubuting diwata, puting engkanto, at kahit na mga anghel, mangingilag sa kamandag na taglay ng langis nang mula sa sungay ng demonyo. Tay, maaari po bang malaman kung katulad nyo ang Ninong Hermi? Nanggagabot din po ba kayo? At saan po kayo kumukuha ng kapangyarihang taglay? Sa Diyos din po ba? Pagpasensyahan mo na, anak, pero hindi ko masasagot ang ilan sa mga tanong mo. Pero oo, isa akong antigero, ngunit hindi tulad ng ninong mo na nakalinya sa kanan dahil sa ang Diyos Ama ay ang kanyang lakas. Ibahin mo ako dahil mas nakalinya ako sa kaliwa o mas mainam na tawaging antigero sa alanganin. Po? Ano pong ibig niyo sabihin na panig sa kaliwa o alanganin? Hindi ko po kayo maintindihan, tay. Ibig po bang sabihin nito kagaya niyo sa Aling Perlita na isang mamabarang at mangkukulam? Hindi ko masasagot ang tanong mong yan, anak. Ang mga tulad ni Aling Perlita ay puro kasamaan ang dinudulot sa mundong ibabaw. Pero may pagkakapareho kami. Subalit hindi naman purong kasamaan o kadiliman ang pinagkukuhanan ko ng lakas dahil may ilang porsyento akong kakayahan sa pagiging divino at makakalikasan. Ngunit mas mababa yun kaysa sa puwersa ng dilim na siyang tangan ko. Ang ibig niyo po bang sabihin ay sa demonyo ang sinasamba niyo? Tama po ba, tay? Alagad din po ba kayo ni Satanas? Anak, nais kong maintindihan mo na hindi porket pumanig ako sa kalaban ng Diyos Ama na kilala nyo ay masama na akong tao. Ang kapangyarihan ng alanganin ay ginagamit ko sa tama at wasto upang makatulong ng palihim sa mga taong nangangailangan dito sa lugar natin. Kaya naman, huwag mo akong husgahan base sa aking piniling landas, anak. Napatango-tango si Kuya Arnel at humingi ng pasensya sa kanyang tatay. Tinapik-tapik naman ng tatay niya ang kanyang balikat, indikasyon na wala naman itong problema at ang importante ay naiintindihan ito ni Kuya Arnel. Habang tuloy-tuloy ang pag-uusap nila, ay naitanong ni Kuya Arnel sa kanyang tatay kung saan at paano niya nakuha ang hilaw na mutya at kung paano kakatasin ang kamandag mula rito. Ayon sa Tatay Regulus niya, ay mula pa ang mutya na yun sa dimensyon ng mga nilalang, gaya ng mga maharlikang engkantong itim at matataas na mga uri ng nilalang na panig sa kadiliman ang magkakaroon ng ganon. Maswerte ang Tatay Regulus niya dahil isa siya sa mga pinagkalooban ng ganong klaseng makamandag na mutya. Ipinaliwanag din ng tatay niya na ang kinakausap nito sa puno ng santol ay isa sa mga alagad niyang demonyo at ito ang nagpatawid ng mutyang yon sa sinasabi niyang dimensyon papunta dito sa mundo nating mga tao. Nanindig ang balahibo ni Kuya Arnel matapos niyang marinig sa tatay niya na may alaga itong demonyo. Mabilis din ang tibok ng kanyang puso dahil sa kabang naramdaman. Hindi alam ni Kuya kung paano niya papakikisamahan ng kanyang ama dahil sa mga ipinagtapat nito sa kanya. Pero dahil mataas ang respeto niya para sa Tatay Regulus, ay isinantabi niya ang takot na yon dahil alam niyang hindi siya kayang saktan ng pinakamamahal niyang ama. Isa pa'y ipiniliwanag ng maigin ng Tatay Regulus ni Kuya ang lahat ng ukol sa kamandag na taglay ng mutya
at kung paano ito gagamitin. Sinabi rin itong wag na wag ipapaalam ang mga detalyeng yon sa kanyang nanay dahil matagal na niyang tinalikuran ang pagiging antingerong alanganin. Ngunit nung mga nakarang araw ay may ibinulong ang kanyang alagad na demonyo tungkol sa mga bisitang darating sa kanilang bahay at makikiinom ng tubig. Ito po ba yung problemang bumabagabag sa inyo nung mga nakarang araw, Tay? Oo, anak. Itong paulit-ulit na tumatakbo sa aking isipan. Kaya nga hindi ko maiwasang mag-isip ng kung ano-ano. At dahil alam kong hindi mga ordinaryong bisita ba ngayon, ay sumangguni ako sa aking alagad na demonyo. Ano pong ibig niyo sabihin na hindi ordinaryo mga bisitang pupunta rito? Hindi nasabi ng Tatay Regulus niya ang tungkol sa bagay na yon dahil narinig nilang dalawa ang iyak ng nakababatang kapatid ni Kuya Arnel. Kaya naman nagmadali na silang bumalik sa loob ng bahay upang tignan kung bakit. Pagpasok ni Tatay sa loob ng bahay ay itinuro niya sa Kuya Arnel kung saan niya ilalagay ang maliit na palayok, at noong may pwesto niya ito doon ay namangha si Kuya Arnel dahil may 3 salitang binanggit ng kanyang tatay at biglang naglaho sa mga mata niya ang palayok. Sa bulag ang tawag sa orasyon na ikinarga ko sa palayok na ito, at gayahin mo lang ang sinabi ko para makita o lumabas ang palayok ay muli mo itong banggitin upang muli itong ikubli. Tanging pagtango na lang ang nagawa ni Kuya Arnel dahil sa labis na pagkamangha. Matapos ito ay muli na siyang bumalik sa sala upang tignan ang dalawa niyang kapatid na naglalaro. Nang maluto ang sinaing at ulam ay nagsalo-salo na silang magpamilya bago matulog nung gabing yun. Kinagabihan, habang nasa kasarapan ng tulog ang pamilya nila Kuya Arnel, ay naramdaman niyang umiiyak ang nakababata nitong kapatid na si Ate Neng. Kaya naman, tinabihan niya ito at pinatahan. Matapos niyang tapik-tapikin ito, ay muli na rin itong nakatulog ng mahimbing. Nang babalik na sana siya sa kanyang higaan, nang makarinig siya ng mga kakaibang tunog ng hayop na parabang naroon lamang sa labas ng bahay nila. Noong una ay hindi niya ito pinapansin dahil medyo mahina naman yun. Ngunit ng katagalan ay nakaramdam siya ng inis dahil rinig na niya ang ingay ng hayop na yun. Buwisit na baboy yan ah. Pumunta ka, lalabasin kita. Pasensya na lang kami kung sinong may-ari sa'yo dahil tatagain kitang buwisit ka. Nagmamadaling lumabas ng kwarto nilang magkakapatid si Kuya Arnel at pumunta sa kusina upang kumuha ng itak bago lumabas ng bahay. Nasa pintuan pa lang siya sa labas ng bahay ay rinig na niya ang mga hagok ng baboy na yon na mukhang nanggagaling sa likod sa gawin ng silong nila. Kaya naman matapang niyang tinungo ang lokasyon kung saan niya naririnig ang kinaiinisang hayop. Nang makaikot si Kuya Arnel ay nakita niya ang nilalang na yon at naroon nga sa gawin ng silong at tila ba may kung anong ginagawa doon. Kaya naman binunot niya ang itak mula sa kaluban nito at nilapitan ang baboy. Habang papalapit siya ng papalapit sa nilalang, ay nakaramdam siya ng matinding takot na noon niya palang naramdaman sa buong buhay niya. Paunti-unti niyang nakikita ang nakasisindak na itsura ng baboy na humahagok roon. Malaki, walang kasing itim at tila nagbabagang kulay pulang mga mata ng baboy na yon. Dahil sa malamlam ang liwanag ng buwan, ay nagawa niyang maalinagan ang wangis nito. Kaya naman, papaatras sana siya nang makita siya ng baboy na yon. Humugak ito ng napakalakas, dahilan upang manlambot ang tuhod ni Kuya Arnel at mahirapan sa pagtakbo. Nang makakuha ng buwelo at tsansa ang baboy, ay sinugod nito si Kuya Arnel sa kinatatayuan niya. Ngunit hindi naman siya nagpaawat at iwinasiwas ang itak niyang daladala upang hindi makalapit ang nilalang na yon. Subalit tila walang takot ang baboy na yon at nagpatuloy ito sa pag-atake.
Nang malapit na nitong maararo si kuya, ay sakto namang dumating ang Tatay Regulus niya at tinadyakan ang malaking baboy na itim. Nang tamaan ito ng sipa ng tatay ni kuya, ay nagpagulong-gulong ito sa bukuran nila. Nang umakbang susugod uli ang baboy, ay dito inilabas ng Tatay Regulus niya ang dala nitong isang maliit na kawayan na halos 1.5 dangkal lang ang sukat. Ipinanturo niya ito sa malaking baboy at hinamon na sumugod. Nalusutan mo ang depensang ibinawon ko sa lupa at mga itaninim kong ilang puno dito ay hindi ka naman pakakawalan ng bagakay kong ito. Kaya halika, sumugod ka at nagbay kalagyan yung tapang mo. Kitang-kita ng dalawang mata ni Kuya Arnel kung papaano nakaramdam ng takot ang itim na baboy na yun, dahilan upang mag-alangan itong sumalakay sa kanila matapos na hamunin ng Tatay Regulus niya. Maya-maya ay marahan itong umatras habang patuloy na nakikiramdam sa paligid, at nang makakuha ito ng pagkakataon ay doon na ito kumaripas ng takbo papalabas sa bakuran nila Kuya Arnel. Dahil sa pagmamadali ay nagpabangga-bangga pa ito sa ilang mga puno bago tuluyang makalabas. Tay, akala ko po katapasan ko na. Napakalakit, nakakatakot ang itsura ng baboy na yon. Kilala ko ang halos lahat ng magbababoy dito sa lugar natin. Ngunit wala akong kilalang nagmamay-ari ng ganyang kaitim na baboy. O kahit baboy ramo ay wala pang nakakakita dito sa atin. Alam ko, anak. Matagal ko nang nakikita ang baboy na yun dito sa bakuran natin. Dati ay hindi ito nakakapasok dahil sa mga inilagay kong pakontra. Ngunit nakakapagtaka lang kung paano niya nalusutan ng mga ito at magawang makalapit sa bahay. Tay, ano po ba ang nilalang na yon? Bakit po para bang ano na kayo doon? Kaya ako pinatigil ang iyong ina sa pagtatrabaho sa bukid dahil mula na magbuntis ito at nasa 2 buwan pa lang siya ay palagi kong nakikita ang iba't ibang mga hayop na umaaligid dito sa atin. Ang mga nilalang na yan ay mga aswang, pati ang baboy na ating nakasagupa. Aswang ba kamo, tay? Matagal nang walang ganun dito, di ba, tay? Sa pagkakaalam ko wala nang aswang dito sa atin dahil inubos ko silang lahat ng kabataan pa namin ng Tio Adorio mo na siyang nakakatandang kapatid ko. Ang pakiwari ko mga dayo ang mga yan at hindi ko lang sigurado kung ilan ba ang eksaktong bilang nila. Kaya mag-iingat ka, anak, sa mga umaligid dito sa bahay. Naiintindihan mo? Hindi pa nakasagot si Kuya Arnel sa tatay niya dahil tila hindi maproseso ng utak at isip niya ang mga ipinaliliwanag at mga bagong kaalaman na sinasabi ng kanyang tatay sa kanya. Kaya naman napatango na lang siya bago niyayang pumasok sa loob ng tatay niya. Tay, ano po yung dala niyong maliit na kahoy at bakit takot na takot ang aswang na baboy doon? Sabay dukot ng tatay niya ng bagakay sa tagiliran nito. Ito baka mo. Ang tawag dito ay bagakay, anak. Minana ko pa ito sa aking tiyuhin na isang albularyo. Ayon sa tiyo kong nagpamana nito sa akin, ay may kakayahan itong humigop ng kaluluwa ng nilalang na napapatay nila. Sa kada kaluluwang kahihigop nito, ay lalong tumitindi ang kapangyarihang taglay ng bagakay na ito. Marahil ay nung makita ng baboy ang tindi ng aurang lumalabas dito, ay natakot siya, kaya tumakas. Napangiti naman si Kuya Arnel nang marinig niya ito sa tatay niya. Dahil kahit pala nakaposisyon sa alanganin ito, ay ginagamit niya naman ang kanyang kakayahan sa ikabubuti ng mga taong tinutulungan niya. Ayon pa sa kanyang tatay, ay puro mga aswang lamang ang napatay ng bagakay na yon at humigit kumulang 38 na ang nakakain nitong kaluluwa ng aswang. Bilib na bilib si Kuya Arnel sa kanyang tatay nung gabing yun. Hanggang sa matulog siya, ay may ngiti sa kanyang mga labi. Isang tanghaling tapat, habang nag-iigib silang mag-ama ng tubig na gagamitin na pandilig sa mga tanim nilang mais,
ay nakaramdam na naman ng kakaiba itong tatay ni Kuya Arnel. Arnel! Arnel! Ang bagakay ko! Kuhain mo sa likayin ng bahay, madali ka! Sigaw nito habang nagmamadaling tumatakbo sa gawin ng maisan na para bang may sasalubungin. Dahil nakaramdam ng matinding takot si Kuya Arnel, base sa sigaw ng tatay niya, ay walang tanong-tanong siyang kumaripas ng takbo papauwi sa bahay nila. Dahil sa pagmamadali at pagkataranta, ay walang 2 minuto niya na lang tinakbo ang bahay nila. Humahangos pa siyang dumating doon at nagulat pa ang tatay niya dahil sa biglaang pag-uwi nito sa bahay na nagmamadali. Agad niyang pinuntahan yung kwarto ng mga magulang niya kung saan niya nakitang nakasukbit ang bagakay. Nasa isang pantalon kasi yon na gamit-gamit ng tatay niya nung gabing lumipas. At nung makuha niya, ay walang paalam siyang nagtatakbo upang balikan ang tatay niya doon sa maisan. Nang marating niya ang maisan at mahawi ang gitnang parte, ay nanlaki ang mga mata ni Kuya Arnel nang makita ang 3 baboy na kulay itim na nakikipagpambuno sa kanyang tatay kahit na tirik ang araw. Punit-punit na ang suot itong pantalon at kamisetang puti dahil sa mga pag-atake ng mga ito. Base sa mga nakikita ni Kuya Arnel, ay hindi binibigyan ng pagkakataong makatayo o makabuelo ang kanyang tatay ng mga itim na baboy na alam niyang mga aswang. Mga demonyo kayo! Tanghaling tapat niyo pa ako binalak bagatin. Hintayin niyo na lang na mahawakan ko ang aking bagakay at magsisisi kayo sa kalapastangan ng ginagawa ninyo sa akin. Tay! Tay! Ito ng bagakay mo! Napangiti ang tatay Regulus ni Kuya Arnel nang makita niyang hawak na ng anak ang bagakay na yon. Ngunit nang ihahagis na sana ito ni Kuya, ay siya naman ang sinalakay ng 2 aswang na baboy. Hinabol siya nito sa buong maisan. Ngunit dahil sa maliksi at payat si Kuya Arnel, ay madali siyang nagpalusot-lusot sa mga pagitan, kaya hindi siya nagagawang masilo ng mga ito. Hanggang sa hindi inaasahan ay biglang nakagat ng bagat na baboy ang kanyang braso. Isang napakalakas na sigaw ang napakawalan ng Kuya at umalingaw-ngaw ito sa buong paligid na narinig rin ng kanyang tatay Regulus. Kaya naman sinipa nito ang baboy na katunggali at umusal ng isang tigalpo na pamarusa ay ipinatama ito sa kalabang bagat na baboy. Nang tamaan ng pamarusa ang bagat ay nagkikisay ito dahil sa sakit at tindi ng sumpang ikinarga dito ng tatay Regulus niya. Dahil sa hindi makagalaw ang bagat ay nagmadali itong hanapin ang anak na hinabol ng 2 pang bagat na aswang. Nang sa paghawi ng tatay ni Kuya Arnel ng mga tuyong puno ng mais ay nangilabot ito sa kanyang nakita dahil sakmal-sakmal ng bagat ang braso ng kanyang anak na si Kuya Arnel. Kaya nagdali-dali ito sa paglapit upang tignan ang kalagayan ng kanyang anak. Nang makalapit ang tatay ni Kuya, ay napangiti ito ng bahagya dahil naitarak pala ni Kuya Arnel ang bagakay sa iliig ng bagat na baboy dahilan ng biglaan nitong pagkamatay. Mabuti na lang at napatay mo ang bagat na aswang. Ipinagmamalaki kita, anak. Hindi ko po sinasadya, tay. Nabigla lang po ako dahil sa pagkakasakbal nito sa braso ko. Hindi ko po sinasadyang makapatay ng aswang. Nako, huwag kang mag-alala, anak. Isang masamang nilalang ang napatay mo at nais kang gawa ng masama. Wala kang kasalanan dahil ipinagtanggol mo lang ang sarili mo. Kaya tandaan mo yan. Nang lingunin ng tatay ni Kuya ang isa pang bagat na baboy, ay nakita na niya itong kumaripas ng takbo at may kalayuan na ito sa kanila, kaya hindi na nila ito hinabol pa o sinundan. Pinuntahan naman nila magtatay ang lokasyon ng isa pang bagat na baboy at naroon pa din ito, walang malay at patuloy na nangingisay. Kinuha naman ni tatay ang bagakay sa kamay ni Kuya Arnel at mabilis na itinarak sa lieg ng bagat na baboy. Manghang-mangha si Kuya Arnel
nang makita niya kung paano higupin ng bagakay na yon ang buhay at kaluluwa ng bagat na baboy hanggang sa manuyot ito. Tinignan naman ng tatay niya ang tinamo niyang pinsala sa braso at laking pasasalamat naman niya dahil hindi naman grabe at mababaw lang naman ang natamong sugat ni Kuya Arnel, kaya't ginamot na ito ng kanyang tatay. Habang tinatalian ng tela ng tatay Regulus niya ang mababaw na sugat ni Kuya Arnel, ay nag-usap sila. Tay, yun din ba ang aswang na sumalakay sa ating kagabi? Hindi ba? Oo anak, sila rin yun. Ngunit sa pagkakataong ito, nagsama pa yung nakalaban natin kagabi ng dalawa pa upang masiguro ang ating pagkatalo. Ngunit mukhang nagkamali yata sila. Tay, bakit ba pabalik-balik ang mga nilalang na yon sa lupa natin? Ang talagang pakay nito ay ang nanay Delia mo. Ngunit kahit anong gawin nilang pagsubok at pagpupumilit na pasukin ang bahay natin, ay nagsasayang lamang sila ng oras dahil may ibinaon na kong sungay ng demonyo sa gitnang bahagi ng bahay upang walang kahit na sinong makapasok sa bahay natin hanggat hindi natin sila iimbitahin na makapasok. Anong klaseng aswang po ba ang mga yon? At kung bakit sila malayang nakakagala at nakapambibiktima sa katanghaliang tapat gaya nito? Anak, ang uri ng aswang na sumalakay sa atin ay mga bagat. Ngunit hindi ito isang ordinaryong mga bagatan dahil may kakayahan ng mga itong mambiktima kahit na tirik ang araw dahil sa isang malakas na orasyong ginagamit nila. Kilala rin ang mga bagatang yon sa pagiging agresibo at mapaghiganting intensyon. Dahil sa napatay natin ang dalawa sa mga ito, ay asahan mong gaganti ang mga ito sa pamilya natin. Kung hindi man sa ating dalawa, ay maaaring sa mga nakababatang kapatid mo o di kaya sa nanay Delia mo na siyang pinakamahina sa ngayon dahil sa pagbubuntis niya at paniguradong ang hindi pa naisisilang mong kapatid. Hindi na muling nakapagsalita si Kuya Arnel dahil sa takot na kanyang narinig. Ayaw niya rin kasing may mangyaring masama sa kapatid niyang hindi pa naisisilang. Kaya naman ipinangako niya sa kanyang sarili na iingatan ang kanyang nanay Delia, pati ang kapatid na ipinagbubuntis nito. Lalo pang nakadagdag sa kanyang kaba at takot ang seryosong mukha at direktang pagkakasabi ng kanyang tatay sa tunay na sitwasyon na kinakaharap nila. Kinagabihan ay naghahanda ng matulog ang pamilya nila Kuya Arnel nang may marinig siyang tumatawag sa tapat ng bahay nila. Dahil na rin sa tahimik ang kapaligiran, ay madali rin naman nilang narinig ang pagtawag ng kung sinong taong yun. Nagsuot naman ng pangtaas na damit ang tatay ni Kuya Arnel at tinatawag siya nito upang samahan sa labas at tignan kung sino ang naroon. Pagdating nilang dalawa sa tarangkahan, ay nakita nila ang ninong Hermi ni Kuya Arnel. Kaya naman, inalok nila ito upang tumuloy muna sa bahay, ngunit tumanggi ito at nagsabi lang sa tatay niya na mga kailangan nilang gawin bukas. Ayon pa sa ninong Hermi ni Kuya Arnel, hindi nito pwedeng ipagpaliban dahil masyado itong importante at dahil nakapagbitaw na rin siya ng pangako. Matapos na mag-usap ang tatay at ninong Hermi ni Kuya Arnel, ay nagpaalam na sila sa isa't isa at ipinaalala ng tatay ni Regulus kung saan sila magkikita bukas. Kinabukasan ay umalis na nga ang tatay ni Kuya Arnel kasama ang ninong Hermi niya at naiwan siya sa bahay kasama ang mga kapatid nito at ang buntis niyang nanay. Habang nagsisibak ng kahoy para may panggatong, ay nakaramdam si Kuya Arnel ng kakaiba na tila hindi siya komportable sa hindi malamang dahilan. Kaya naman, hinubad niya ang suot na pangibabaw na damit dahil sa pag-aakala niyang init lamang ito ng panahon. Nang magtuloy-tuloy siya sa pagbibiyak ng panggatong sa loob ng bakuran nila, ay may napansin siyang isang matandang babaeng pasilip-silip. Noong una ay hindi niya ito pinansin dahil sa inisip niyang dumaraan lamang yon. Ilang saglit pa ay muli na naman niyang namataan ang matandang babaeng yon
sa pangalawang pagkakataon. Ngunit ang matanda pa lang yun ay hindi lamang nag-iisa dahil may kasama siya. Tinawag siya ng isa sa mga ito upang palapitin at dahil maitatanong lamang ang mga ito sa kanya kung papaano nakakatawid patungo doon sa kabilang barangay. Dahil sa matulungin talaga si Kuya Arnel, ay iniwan niya ng sandali ang gawain at lumapit doon sa pinakatarangkahan ng kanilang bakuran upang doon kausapin ng matandang yon. Nang papalapit na siya sa grupo, ay tila natigilan siya dahil may kung anong napakabahong samyo ang naamoy niyang umaalingasaw sa buong kapaligiran na halos masuka-suka siya dahil sa tindi ng amoy. Ngunit dahil ayaw niyang mabastos ang matandang nakikisuyo, ay lumapit pa din siya at inisikaso ito. Masangsang na ang amoy ng paligid at mas lalong bumaligtad pa ang sikmura ni Kuya Arnel nang magsalita ang matandang babaeng yun. Walang kasing katulad ang amoy ng bunganga nun. Samahan mo pa na tila inuuod ng mga ngipin dahil sa itim ng mga ito. Nagtatanong ng direksyon ang matandang babaeng yun dahil naliligaw sila ng mga kasama niya. Kahit nasukang-suka na at bahong-baho si Kuya Arnel, ay magalang pa din niyang itinuro kung saan ang daang hinahanap ng mga ito. Matapos niyang maituro kung paano makakarating sa susunod na barangay, ay tumalikod na si Kuya Arnel at nagpaalam sa grupong yun sabay takbo. Ilang hakbang pa lang ang nagagawa niya ay doon na siya nagsuka ng nagsuka hanggang sa mawala ang sistema niya ang napakabahong amoy. Naku, di ata marunong magsipilyo at maligo ang mga taong yun. Tsaka bakit ganun ang amoy nila? Para akong may matay sa sobrang baho nila eh. Ay naku. Nang sumapit ang gabi, ay hindi pa rin dumarating ang Tatay Regulus niya. Kaya naman siya na mismo ang naghanda ng mga kapatid niya at nag-asikaso sa kanyang nanay Delia. Bandang 8:00 ng gabi ay tila hindi na siya mapakali sa higaan dahil sa hindi niya malamang bagay nang muli siyang makarinig ng mga kakaibang huni sa paligid. Hindi tulad nung nagdaang gabi ay mga hakok ng baboy ang kanyang narinig sa labas, pero sa gabing yun ay mga ingay ng pusa ang naririnig niya at tila ba nanggagaling ito sa silong at sa ibang bahagi ng bahay nila. Kaya naman nababa siya ng kwarto upang tignan ang labas ng bahay. Noong nasa sala siya ng bahay, ay takang-taka siya dahil ba siya lamang ang nakakarinig ng ingay ng mga pusa sa labas. Takot na takot siya ng mga sandaling yun dahil iniisip niyang naroroon na naman ang mga aswang na nakasagupa nila upang muli silang gambalain. Mula sa pagkasadlak ay bigla niyang naalala ang sinabi ng kanyang Tatay Regulus na huwag matakot dahil kahit anong gawin ng mga nilalang na yon ay hindi makakapasok ang mga ito sa bahay nila kahit na anong gawin nila. Kaya naman pinanghawakan niya ito at muli siyang bumalik ng kanilang kwarto at tiniis na lang ang ingay ng mga pusa sa labas ng bahay nila. Kinaumagahan ng sumunod na araw ay tinanghali ng gising si Kuya Arnel dahil sa pagkapuyat niya sa mga ingay ng pusa kagabi. Kaya naman nung maramdaman na niyang mainit na ang pwesto dahil sa sinag ng araw na mula sa bukas nilang bintana. Paglabas ng kwarto ni Kuya Arnel ay nagulat siya dahil may nalanghap na naman siyang mabahong amoy. Kaya naman muli siyang nilukob ng takot at nagmamadaling lumabas ng bahay. Nanindig ang balahibo ni Kuya nang makita ang grupo ng mga taong nagtanong kahapon ng direksyon ay naroon na sa loob ng kanilang bakuran at kausap ang nanay Delia niya at labis itong nag-aalala. Nakikipaglaro din ang mga nakababata niyang kapatid sa iba pang kasama sa grupo. Maya-maya ay tinawag siya ng kanyang nanay upang utusan at dito ay sinabi ng nanay Delia niya na gusto sanang makiinom ng tubig sa mga taong naroon dahil sa magdamag nilang pagtatrabaho sa kabilang bayan. Napasarap ng kwento ang nanay kaya naroon ang mga ito dahil inimbitahan niyang pumasok. Sasagot pa sana si Kuya Arnel, ngunit sinabi ng nanay niya na unahin na muna ang tubig dahil uhaw na ang mga bisitang napadaan lang.
Nang makapasok sa loob ng bahay si kuya, ay may kung anong bagay na bigla siyang naalala na pinakahabilin ng kanyang tatay Regulus. Kaya naman nagmadali siyang pumunta sa isang sulok ng kanilang kusina kung saan niya naalalang itinabi ng tatay niya ang maliit na palayok na pinaglagyan ng katas ng mutya. Agad siyang kumuha ng isang sisidlan ng tubig at nilagyan niya yon ng isang tasang katas bago sinalinan ng tubig mula sa kanilang tapayan. Siniguro niya rin na maitapon sa malayo ang tasang ginamit na pangsalok upang walang makagamit nito sinuman sa mga kasama niya sa bahay. Matapos na masalinan ng kuya ang sisidlan ng tubig, ay inabot niya ang kawayang baso sa mga bisita at doon ay isa-isa niyang pinainom ang mga ito ng tubig na may halong langis na katas mula sa sungay ng demonyo. Makaraan ang ilang minuto ay tila nag-iba ang timpla ng mga bisita na naroon sa bakuran. Nagmadali ang mga itong magpaalam sa nanay Delia niya at parang mga siraulong nagpapasuray-suray sa lakad habang nagmamadali. Agad namang itinapon ni Kuya Arnel ang pinaglagyan ng tubig at yung basong kawayan upang hindi ito muling magamit. Umepekto na ba? Yan na ba ang kamandag mula sa sungay ng demonyo? Tanong ni Kuya Arnel sa kanyang sarili. Dahil sa matinding takot na balikan siya ng grupong yon, ay maghapon hindi lumabas si Kuya at doon lamang siya sa buong bakuran nila. Pinipilit niyang hindi lumayo dahil iniisip niyang baka humahanap lamang ng tiyempo ang grupong yon upang pitasin ang isa sa mga kapatid niya o di kaya'y ang kanyang nanay na mismo. Dahil sa takot na kanyang nararamdaman, ay hindi naman niya lubos maisip kung nasaan na ang kanyang tatay Regulus at kung kailan ito uuwi. Sa kahihintay nila sa tatay Regulus nila, ay inabot na sila ng takip silim. Kaya naman nagpasya na silang kumain na at huwag nang hintayin ang kanilang padre de pamilya dahil baka gabihin na ito ng uwi o di kaya'y abutin pa ng kinaumagahan. Nang matapos silang kumain, ay inisikaso na ni Kuya Arnel ang mga pinggang huhugasan niya noong gabing yun. Habang nagsasalok siya ng tubig sa kanilang balon, ay nakaramdam siya ng matinding kaba na para bang may nanonood sa mga ginagawa niya. Kaya panay ang linga niya sa kaliwat kanan dahil talagang aligaga siya. Makaraang matapos siyang maglagay ng tubig, ay nagmadali na siyang pumanhik sa loob ng kanilang bahay at sa kanya ikinandado ang mga pintuan. Dahil sa pag-aalala sa tatay Regulus niya, ay hindi muna natulog si Kuya Arnel at doon ay naupo siya sa isang estante at nagbasa-basa ng kanyang mga libro upang malibang siya kahit na papaano. Ilang minuto po lang siyang nagbabasa ay nakarinig siya ng malalakas na mga kalabog mula sa labas. Napatigil sa binabasa si Kuya Arnel nung marinig niya ang malakas na kalabog. Kaya naman nagmadali siyang kuhain ang itak sa taguan na nilagyan niya ng langis ng demonyo na nakalagay sa maliit na palayok na nakatago. Hindi tumigil ang kalabog na yon sa labas ng bahay, kaya naman hindi niya ito binubuksan. Nagdadalawang isip kasi siya noong mga sandaling yon dahil baka aswang ang naroon at hindi ang kanilang tatay na inaasahan niyang darating. Kaya naman kinimkim ni Kuya ang lahat ng kanyang takot at pagdududa at mariing pinihit ang sarahan ng pinto. Nang bumungad sa kanya ang isang anino ay natakot siya kaya iminuestra niya ang hawak na itak at ipinangsaksak ito sa nilalang na nasa harapan niya. Pero laking gulat niya nang kapitan nito ang kanyang kamay. "Anak, ako ito. Bakit ang tagal mo buksan ang pinto?" Tay, bakit ngayon ka lang, tay? Ano pong nangyari? May kinasangkutan kami ng ninong Hermie mo na isang aksidente. Hindi kami kaagad nakaalis sa lugar na aming pinuntahan dahil may ilang mga bagay at pag-iimbestiga ng mga pulis. Anak, sabihin mo nga sa akin ang totoo. May dumating pa rito at nakiinom ng tubig. Opo, tay. Grupo sila at binubuo ng 7 katao. Sinunod ko po ang lahat ng bilin mo na kung papaano titimplahin ng langis na katas ng... Bigla namang nitong tinakpan ang bibig ng anak
at sinabing huwag nang ituloy ang sasabihin dahil baka marinig pa ng kanyang nanay na nooy tulog na. Anak, sabihin mo nga sa akin, napainom mo ba talaga ng tubig ang lahat ng kasama sa grupong yon? Opo tay, sigurado po ako doon. Ako pa po nag-abot ng baso sa mga taong yun bago ko itinapon ng tubig. Naniniwala ako sa iyo. Ngunit ibinubulong ng alagad kong demonyo na sa 7 kataong yon ay nabuhay ang isang matanda na sa tingin ng aking alaga ay ito ang pinuno ng kanilang grupo. Nanindig ang balahibo ni Kuya Arnel sa mga narinig niya dahil hindi niya akalain na may makakaligtas sa mga yon. Tay, ano pong gagawin natin kung magkaganon? Wala tayong gagawin, Arnel, kundi ang maghintay sa pagsalakay ng pinuno nilang aswang. Hindi magiging payapa ang gabi nating ito. Hindi mapakali ang Tatay Regulus niya ng mga sandaling yon at palakad-lakad ito sa kanilang sala na tila ba malalim ang iniisip nito. Maya-maya ay napahinto siya sa paglalakad. Narito na ang pinuno ng mga bagatan. Huwag na huwag kang lalabas ng bahay kahit anong mangyari. Bantayan mo ang nanay mo at mga kapatid mo. Hindi naman nakasagot si Kuya Arnel at tanging pagtango na lang ang naitugon niya sa ama. Nakita din niyang umusal ng kung ano ang tatay niya bago lumabas ng bahay. Ayon dito ay isa yung orasyon upang hindi magising sa ingay ang nanay at mga kapatid niya saka ito lumabas ng pinto ng kanilang bahay. Dahil sa gusto kong alamin kung anong mangyayari sa sagupaan ng tatay ni Kuya Arnel at ng pinunong aswang. Mula sa bintana ng bahay ay kitang-kita ni Kuya Arnel kung paano nagsagupa ang 2 malakas na puwersa. Ang kanyang tatay na balot ng maitim at madilim na aura habang ang pinunong aswang naman ay may katawan ng tao ngunit sa baboy ang ulo. Mayroon din itong naglalakihang mga pangil at nakakatakot na pagbumuka. Dahil sa maliwanag ang bilog na buwan, ay kitang-kita niya kung paano nagpambuno ang kanyang tatay at ang napakalaking aswang. Dahil sa tindi ng pagbubuno nila, ay halos hindi na masundan ng tingin ni Kuya Arnel ang mga ito, kung saan ang punta at tanging mga tunog na lang ng atake nila ang umaalingaw-ngaw sa buong paligid. Nasindak pa siya nung may hatakin ng kanyang tatay mula sa anino nito at nang maalinagan niya ay napaihi siya sa kanyang saluwal dahil sa nakakapangilabot na anyo ng gabay nito at ito ang sinasabi ng tatay niyang mataas na uri ng demonyong alagad niya. May naghahabaan na sungay na mga sanga-sanga pa na parabang sungay ng usa ang nilalang na yon at may mamula-mulang balat. Hindi na niya masyadong idinetalye ang description nito dahil para lamang itong isang anino. Agad na naglaban ang 2 nilalang ng dilim hanggang sa magkaroon ng mga uka ang lupa kung saan sila nagtutunggali nang maya-mayay biglang sinaksak ng demonyo ang dibdib ng pinunong bagatan at tila hanging pinutol ang ulo nito sabay niangat sa ere na parabang isang tropeyo. Labis ang takot ni Kuya Arnel noon dahil hindi niya alam kung paano nakakuha o nakapag-alaga ang kanyang tatay ng ganong kalakas na puwersa ng dilim. Dinukot din ng tatay niya ang bagakay nito sa bulsa at isinaksak sa wala ng buhay na katawan ng pinunong aswang hanggang sa mawalan ito ng buhay at matuyo ang katawan. Kasabay ng pagkatuyo ng katawan ng aswang ay ang pagkalaho ng demonyong alaga ng kanyang tatay Regulus. Kinabukasan ay hindi nag-usap ang mag-ama tungkol sa kung anong nangyari kagabi at parabang normal lang ang lahat. Yung mga pinsalang natamo ng tatay ni Kuya ay sinabi niya na lang nakuha nito sa trabaho ng mga aksidente sila at wala namang dapat ipag-alala ang nanay namin. Mabilis lumipas sa mga taon at nasa 80 na ang tatay ni Kuya Arnel at naroon na ito sa Las Vegas kasama ng kanyang mga anak. Habang si Kuya Arnel ang nagmana ng demonyong alaga ng kanyang tatay Regulus. Ngunit kahit na ganoon ay sa mabuti niya ginagamit ang aral na kanyang natututunan kahit na ito ay kaloob
ng dyablo. Patungkol sa kwento ng araw na ito, batid naman ng lahat ng mga tagapakinig ng channel na ito na ang mali ay kahit kailanman ay hindi magiging tama, magbaliktad man ang mundo. Pero sana'y huwag nating husgahan ng mga taong katulad ng Tio Regulus ko na gumamit ng itim na aral o kapangyarihan ng dyablo para lamang makatulong sa mga tao. Ngayon, iiwan ko sa mga tagapakinig ang isang tanong. Tama ba ang ginawa ng Tio Regulus ko o mali? Wakas.